Sa Lagalag Squad, isa na namang matinding makina ang pag-uusapan natin ngayon. Kung hanap mo ay isang cruiser bike na may forma, power, at performance, heto na, ang Voge CU525. Pag-uusapan natin kung bakit ito ang pwedeng maging next ride mo. Ako nga pala si Nars Lagalag at welcome sa isang matinding motor review. So nandito sa ating harapan ngayon ang bagong motorsiklo na inilabas ng Voge Philippines at ito ang Voge CU525. Unang tingin pa lamang, no, astig na agad ang datingan nitong motorsiklo na to. Isang modern cruiser bike na may classic retro vibes pero may halong futuristic design. Isa-isahin natin kung ano ang meron sa motorsiklo na to. Para sa engine specifications, meron itong 494cc, liquid-cooled, parallel twin, dual overhead cam, electronic fuel injected. Ito rin ay merong 6-speed transmission at naka-belt drive. Makina nito ay kaya mag-produce ng 53 horsepower at 8,500 RPM, 50.5 Nm of torque at 7,000 RPM. Tatanong naman Lagalag Squad kung kumusta ang engine nitong Voge CU525. It carries the same DNA and engine of the Voge 525 series bikes na inalabas ng Voge dito sa Pilipinas. At konting trivia lang Lagalag Squad ha, alam nyo ba na si Lonsin, ang parent company ni Voge, ay kapartner ni BMW sa pagde-develop ng mga lower at mid engines for BMW katulad ng mga 400cc, 600cc at even 900cc. Lonsin ay partner ni BMW pagdating sa paggawa ng mga engines. So sa unang tingin Lagalag Squad ha, makikita nyo napakaganda at elegante ng pagkakadesign nitong motorsiklo na to. And pagdating naman sa kanyang mga frames, paint at parts, kaya nating sabihin na pwede itong makipagsabayan bang mga kilalang brands. Tingnan nyo naman yung paint guys. Grabe, napakaganda. Premium looking and even yung mga plastics. Yan. Tingnan nyo dito sa harap. Ayan, yung kanyang screen ay digital color display. So makikita natin yung kanyang temperature monitor, your gear indicator, nandito rin yung ABS indicator, traction control system, of course yung side stand indicator, oil level indicator, gas indicator, at yung kanyang speedometer. So dito rin makikita natin yung inyong trip at odometer. Sa harap Lagalag Squad, makikita natin yung kanya mga ilaw ay all LED na rin. Pero dito sa ganyang gitna, no, may pagka-projector type, napakaliwanag nung kanyang ilaw kahit gabi, no, kahit hindi na kayo magdagdag na extra aux light. Okay na itong ilaw ng Voge CU525. Signal lights, harap at likod, and even tail lights and park lights are all LED. Complement din dun sa kanyang classic looking style, etong kanyang diamond style handle grips partnered with etong kanyang bar and side mirror. Yan, napakaganda ng side mirror niya guys. Wala siyang labo. Yan. Ganda pa dito guys ha. Ito rin ay naka slipper clutch na. Tingnan nyo. Napakagaan. Yan. Dito yung kanyang toggle switch para sa traction control system. Ito naman yung kanyang buttons for headlights, tapos signal lights. Tapos dito sa kanan, ayan, nakikita natin yung kanyang hazard switch, tapos start button, at yung kanyang engine kill switch. Yan. Busina check. Yan. Pero ito guys, naka-aftermarket na to na blow punk. So pinalitan na nila yung busina. Yung stock nito is naka-disc horn lang siya na maliit.
inverted suspension or inverted fork dito sa harap. Tapos dito naman sa kanyang harapan, sa may gulong, meron itong single disc with dual pot caliper na braking system. Ang ginamit ay J1. So si J1 guys, no, ito yung mga under ng company ni Brembo. Yan, J1. Tapos yung kanyang gulong naman guys ay 30-90 by 16. Dito talaga yung mga datingan, no, mga classic cruiser, no, medyo matataba yung ganitong gulong. At dito naman sa likod guys, yung kanyang rear tire ay 150-80 by 16, fat tire din. Naka-disc brake din sa likod, tapos single pot caliper na J1. Para sa kanya namang suspension, meron tayong dual suspension dito sa likod para sa mas matatag at mas stable na biyahe. Ito ay equipped both ng ABS at meron na rin kasamang traction control system. Ang kanyang fuel capacity guys ay 15 liters with an average fuel consumption of 20 to 25 kilometers per liter, no? Depende sa inyong riding habit or riding style. Ang nagustuhan ko ay ito kanyang parang air scoop or tank enhancer, and even the emblem guys, grabe, napaka-premium. Tapos etong paint, tingnan nyo naman, napaka-elegante ng kanyang paint. Anyway guys, tatlong color ang inilabas dito sa Pilipinas. Meron tayong midnight blue, army green, at yung kanyang matte black na kasama. So eto yung test unit nila na midnight blue. Even etong mga plastics, grabe, napakaganda na. Napakaganda din nung leather na ginamit dito sa kanyang upuan. Makapal yung foam, at para sa inyong pillion, ayan, ito yung itsura niya. Napakalambot at naka-belt drive na. So, hindi na siya katulad ng mga chains na kailangan mong i-maintain or i-lubricate, linisan from time to time. Ito guys, check mo lang kung wala pa mga cracks ang iyong belt, good to go. At ang maganda pa dito guys, nung ginamit ko to, grabe, napakatahimik nung kanyang transmission. Kita nyo, walang kadumi-dumi. Ayan, no? Dahil nga hindi ka na naglalagay ng lube dito. Kasi pag ang tendency kapag naka-chain, syempre yung mga excess na lubes, no, tumatalsik dito sa ating fairing. So eto guys, belt drive na siya. First time kong gumamit ng belt drive na motorsiklo na matagal. And I was really surprised kasi napakatahimik itong motorsiklo na to. Grabe, ang ganda nung kanyang transmission. Meron na rin itong built-in crash guard at built-in radiator guard. Ang seat height nito ay 710 mm, ground clearance 160 mm, at ang kanyang weight ay 178 kilograms. So kung mapapansin nyo guys, no, perfect itong motorsiklo na ito sa mga average height ng Pilipino kasi swak na swak etong seat height ng motor na ito. For reference lang, ang height ko ay 5'11". So ganito yung itsura ko kapag nakasakay ako sa Vogue CU525. Ayan. Ayan yung tsura ko. Tapos kapag ano na tayo sa cambio, yan, naka forward control. Yan. So naka-bend pa yung aking tuhod. Pero eto guys, hindi ko siya advisable sa mga matatangkad kasi upon using this bike for than 100 kilometers, no, parang maikli siya or bitin siya para sa akin. So ganyan itsura ko. So kailangan kong set na ganyan ka, kaya ako pang i-adjust ang konti para mas magkomportable yung motor para sa akin. Pero kung ikaw naman ay yung the usual average Filipino height, pasok ito para sa inyo. Perfect din itong bike na to para sa mga beginner dahil tamang-tama lang yung kanyang engine. Smooth, may power, at hindi ganoon ka-aggressive. Tulad nga nung sinasabi natin lagi Lagalag Squad, no, there is no such thing as perfect bike. So magbibigay muna ako ng mga pros dito sa motor na to. Number 1, ito ay astig at modern classic cruiser design. Ito yung mga klase ng motorsiklo na talagang hindi naluluma at talagang pinagtitinginan sa daan.
As a matter of fact, Lagalag Squad, nung ginagamit ko to, ang daming nagtatanong kung ano nga daw itong motorsiklo na to. Pangalawa, smooth at marakas yung kanyang parallel twin engine. Tapos, ang maganda pa dito, naka-belt drive. So, napakatahimik, no? Smooth na smooth. At higit sa lahat, less maintenance. Smooth yung kanyang handling at yung kanyang comfortable ride, no? Dahil maganda yung kanyang suspension at maganda rin yung kanyang upuan, yung bounce sa upuan. Idagdag pa natin yung kanyang fat tires which absorbs yung mga ibang impact kapag nasa daan. Tapos, ang maganda pa dito, yung kanyang safety features. Meron itong traction control system, disc brake, both rear and front. Tapos, ang maganda ba dito, naka-ABS na rin. Siyempre, kung may mga pros, meron ding mga cons, no? So, eto lang ay personal kong opinion, no? So, dito sa bike na to, very limited yung kanyang storage space. So, etong space niya dito sa kanyang upuan, no? Nandun na rin yung kanyang air intake. So, napakaliit lang nung storage na yon. Sakto lang yung papel at yung basic tools. Pero ang maganda dito guys, no, pwede nyo siyang lagyan ng saddlebag para magkaroon kayo ng extra storage. Another thing for improvement, Lagalag Squad, no, kung ako yung tatanungin, ito ay personal ko lamang, no. Sana itong motor na to ay nilagyan na rin nila ng tire pressure monitoring system. Katulad ng mga ibang motorsiklo na inilabas ng Vogue. Minor lang, ito ay personal na preference. Siyempre, honest review lang tayo dito sa motorsiklo na to. Pero kung kayo ay naghahanap ng cruiser bike na height-friendly, matipid sa gasolina, maganda ang performance, tapos mahilig pa kayo sa mga classic motorcycles, nako guys, eto ang motorsiklo na para sa inyo. Ang pinaka-importanting tanong, magkano itong Vogue CU525? So guys, eto ay kako-launch lamang ng Vogue Philippines kasama sa mga bago nilang inilabas ngayong 2025. At ang presyo nito guys ay 350,000 pesos. So guys, kung ako sa inyo, bumisita na kayo sa Vogue Philippines showroom. Meron sila ngayon sa Caloocan, Tarlac at sa Imus, Cavite. Meron din sila guys sa MSS Bacolod. Gusto nyo ng bagong level ng cruiser riding experience, swak to para sa inyo. So kayo guys, anong masasabi nyo dito? Pasok ba sa standards nyo itong Vogue CU525? Let me know down in the comment section. Pag-usapan natin yan. There you have it, Lagalag Squad. This ends our review of the Vogue CU525. Kung may mga katanungan kayo guys, comment nyo lang sa ating comment section. At syempre, huwag kalimutan mag-like, follow, at subscribe. So hanggang dito na lang itong ating video. And as always, I'll see you on the next vlog. Nars sa Galag. Ciao!